Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Philippines Trending News. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Pero bago ang lahat ng mga yan mga kaibigan, mag-subscribe muna tayo kay Philippines Trending News. At huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. Let's go guys, simulan na natin. Anong katagal po yan sa piskalya? Hindi po kaagad kulong si General Bantag, no? Dahil tumatagal po ang preliminary investigation. Dapat po yan maximum 90 days. Pero humahaba pa po yan, no? Yung isang kidnap case po, no? Yung kaso ng Lu, no? Yung AKG versus Madriaga, yung dalawang binatil yung Chinoy ang kinidnap, no? Mahigit 90 days na po. Mahigit 100 days na po. Wala pang resolution. Yung kay Tolosa, well, parating na po kami ng 90 days. Pero alam niyo po, siguro sa susunod na ating broadcast, meron po kami mga bagong testigo dyan sa Tolosa. So, isi-share ko po sa inyo yan, pero antayin ko muna na maisampa sa 9 yung karagdagang affidavit ng mga karagdagang mga testigo dyan kay Tolosa. Yung executive po ng pharmaceutical na nawala, di umano'y napatay, di umano'y sinunog ng 3 araw para mawala po yung ebidensya. So, preliminary investigation, hindi pa po nakakulong. Kapag meron probable cause, isasampa sa hukuman. Ano na naman ang gagawin ng hukuman? Well, para masigurado na hindi masasayang ang pera at panahon ng gobyerno at ng nasasakdal, titignan na naman niya. Meron nga bang probable cause? Pero ang gagawin niya on the basis of affidavits lamang. Hindi na kinakailangan duminig pa ng ebidensya. At kung siya ay convinced, mag-i-issue siya ng warrant of arrest. Yung warrant of arrest, importante yan kasi importante na magkaroon ng jurisdiction, kapangyarihan yung huwes sa pagkatao na nasasakdal. At kapag ang kaso nga po ay heinous, kinakailangan actually mahuli. Lahat actually ng kaso, dapat mahuli muna yung nasasakdal para magkaroon ng jurisdiction yung hukuman sa pagkatao nung nasasakdal. Kung hindi po siya capital offense o kung capital offense man siya at mahinang ebidensya, meron pong karapatang na mag-bail para sila ay panandaliang makalaya habang dinidinig ang kanilang mga kaso. Tapos madidinig ang kaso. Alam mo, yan nga pong problema dito sa Pilipinas. Hindi po dapat yung aming naging karanasan sa Maguindanao Massacre 10 taon bago magkaroon ng desisyon. Kailangan talaga mapabilis, although in fairness, kasi nagkaroon na ng mga bagong rules nung panahon na spokesperson ako. No? So hindi ako nagpa-practice. Ngayon pala, may mga rules na sila na inamendahan na mula noong 2019 na spokesperson ako. Ngayon, sa simula ng kaso, dapat lahat ng ebidensya, ilabas mo na. Dahil pag hindi mo linabas, hindi mo na po pwedeng ilabas later on. Sa ganitong paraan, parehong partido, alam na kung ano yung ebidensya ng isa't isa, more or less, alam na nila kung sinong mananalo o kung sinong matatalo. Sana mga kaibigan, sana talaga palitan na lang si Boying at si Roque na lang talaga dapat ang umpuron sa pwesto niya. Parang mas okay pa si Roque, no? Mas karapat dapat pa para sa akin mga kaibigan si Roque kaysa kay Boying. Kasi si Boying, yung mga sinasabi niya minsan sa media, parang nagiging taliwas na mga kaibigan, salubong na ba? Hindi na magkakaparehas yung mga paliwanag niya. Hindi na iisa, pa iba-iba. Nakakadismaya panoorin din si Boying mga kaibigan yung mga interview sa kanya. Now, ang sabi sa akin ng mga kaklasiko, no, kami po ay nasa 32 years of practice na, napapabilis po talaga ang trial. Ang problema naman, ang tagal din ng ebidensya, natural. Maraming mga kaso na submit na for resolution, siyempre, tatagal din ang paggagawa ng desisyon. Ang iniisip ko nga dapat mas mapabilis pa Hindi na kinakailangan talaga yung, ulitin ko na naman po, no, na abogado pa mag-offer ng evidence. Yung huwes, alam na niya hinahanap niya para conviction beyond reasonable doubt. So dapat, hihingin na lang niya ang ebidensya sa mga abogado nang lalo pang mapabilis. At dahil siya nang naghanap at kumalap ng ebidensya, mas mabilis na rin siyang magresolba ng mga kaso. Sana po mangyari ito, no, during my lifetime. At po pwede naman po, dahil paulit-ulit kong sinasabi, noong panahon ng Espanyol, ganyan naman po ang ating sistema. At yung sistema ng Europa hanggang ngayon, ganyan po. Ang tawag po dyan, inquisitorial. So mga kaibigan, justice has prevailed. Ginamit natin ang
testimonya ng mga testigo, at least 3, ginamit natin ng siyensya. Yung forensics examination, kung ano talaga ang kinamatay ng whistleblower. So ngayon po, hindi lang may kaso para sa pagpatay ni Percy, kung hindi, may kaso na rin para sa pagpatay doon sa middleman, no? Na isa sa mga middlemen, no? Mabuti na lang yung isang middleman na nagturo kung sino talaga ang mga nasa likod ng pagpatay ay hindi naman po napatay at pinangangalagaan ngayon ng gobyerno. So bago po ako magtapos, ayan po talaga yung importansya ng Witness Protection Program. Kaya ako po, whether be it Maguindanao Massacre case, Evangelista case, yung torture na itinali yung kanyang are at hinila-hila ng mga pulis, or si Pemberton, importante na magkaroon ng witness protection kasi kung ikaw yung testigo, talaga namang matatakot ka na baka magkaroon ng abire sa iyong buhay para hindi ka makatestigo. Yung witness protection na nagbibigay po ng safe house at saka ng allowance at saka ng seguridad, no? Bodyguards ay nagbibigay kumpiyansa sa ating mga testigo na magbigay ng kanilang nalalaman. So, medyo mahaba na po tayo, ha? Pero importante po na malaman nyo kung ano talagang proseso pagdating sa mga kasong kriminal. Tingnan po natin kung merong mga nagpadala sa atin ng mga feedback. May senaryo, Atty. Roque, na scripted daw lahat. Ano opinion mo, Atty. Tungkol dito? Naku, mahirap po na yan po scripted. Kinakailangan na naman. Ayan na naman po sinasabi ko. Baka sabihin na naman nila, hindi scripted ang lahat dahil dapat si Duterte o si Marcos ang nagpapatay. Hindi po ganun yun. Kung anong ebidensya, yun ang paniniwalaan ng piskal at ng hukuman. Pero bago po tayo umalis, ano nga ba na nangyari kay TP? Abay, kahapon, bigla ako nag-worry. Bakit wala si Thinking Pinoy? Ay, nako, hinanap ko po, hindi ko talaga mahanap. So kagabi, tinawagan ko si TP, bakit wala ka sa FB? Actually, ang sinabi po niya sa akin, kasi nag-i-exam ako. Pero napanood ko rin po yung kanyang live broadcast sa Thinking Pinoy's bagong page na na-community standard daw po siya, no, mga 7 days for something na sinabi niya o binroadcast niya 6 years ago. Ako po, naniniwala ako na Facebook, dapat respetuhin ang karapatan ng malayang pananalita. At dapat patas yung mga fact-checkers natin. Hindi naman panig lamang sa isang kampo pagdating sa politika ng Pilipinas. Okay? Tingnan po natin kung meron pa tayong mga ibang komento. Sara de Mesa, tama po. Ako, hintayin ko na lang hatol kung sino talaga may sala. Totoo naman po yan because of the presumption of innocence. No? Tignan natin kung meron pa si Attorney, bakit walang kibo ang presidente sa nangyari sa Bilibid? Well, dahil ang gumagalaw naman po para sa presidente ay yung kalihim ng Department of Justice na si Secretary Remulla. Siya po yung tinatawag na alter ego ng ating presidente. Ang pangit na kasi talaga ng mga kaibigan, yung kalakaran ngayon sa Bilibid. Kung ano-ano yung mga lumalabas na nagiging issue ron, tapos hindi naman sila lumalabas para sabihin kung ano yung nagiging problema. Hindi naman lumalabas si Katapang. Ang laging sumasalo sa kanya si Boying. Ay yung mga paliwanag minsan ni Boying, lalo pagdating kay Bantag, mga taliwas naman. Kaya parang ang hirap paniwalaan ng mga sinasabi nila ngayon mga kaibigan. Para sa akin ng mga kaibigan, mas maganda talaga kung ang magiging SOJ natin si Roque. Sana talaga. At syempre yung mga nag-iimbestigang NBI at police, lahat po yan ay nagre-report directly sa ating presidente. Leon, Palomilio, Roleca, malabo, mahaba na talaga ang kwento at palusot sa investigasyon, palusot pa more. Wag naman po. Dahil alam niyo po, pag naman nagsisinungaling ang mga testigo, pwede rin silang parusahan dyan. So, siyempre yung takot nila na makakarma sila kung sila ay nagsisinungaling. Okay? So maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik sa ating Spokes Hour. Sana po meron tayong napulot na bagong kaalaman tungkol sa batas dahil ignorance of the law excuses no one from compliance therein. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.